I'm back. It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty po. Bali, welcome po sa aking panibagong vlog for today. Kung saan nandito po kami sa Tagkawayan, Quezon. Kung saan bibisita po kami ng 10 hectares na property sa murang-murang halaga lang po. So, sa lahat po naghahanap ng property na malaki ang cut pero afford po nila. So, panoorin nyo po itong video na to. Baka ito na po yung hinihintay yung property na para sa inyo. So ayan po, bali nandito na po ako sa may pinakaloob kung saan makikita nyo po yung pinakabakod. So ayan po yung nag-start yung property. Ayan, papaganon po yan, papaganon. So kung matatanaw po nyo yung kalawakan na yan, and then dito po sa part na to, yan na po yung pinaka-property hanggang dun pa po sa may pinakadulo na yan. So kagaya na sabi ko, ito po ay 10 hectares, so malaking cut sa presyo na magugulat po kayo, no? So medyo may pagkamura tong property na to. So, panoorin niyo po itong video na to. Baka ito na po yung hinihintay yung property para po sa inyo. So, bago tayo magsimulang ikot ng property, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel. And then, paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa aming mga properties na iba-vlog po So, by the way, it's me again, Olive, your site locator dito po sa Greenfield Realty. So, mag-start na po tayo mag-ikot ng property. So, tara. Let's go. So, bago po ako mag-ikot ng property, bali explain ko muna po sa inyo yung pinaka right of way po nitong property po na to. So, hindi ko pa po siya natatansya kasi kanina ay nag-shortcut po kami, pero hihilingin ko po kay guide na doon kami dumaan sa may pinaka right of way kung saan isang kapitan po ang may-ari. So, mismo si kapitan po, nakausap ko na po kanina at ang sabi niya yung dadaanan na property dito sa papunta ng property ng Tenhas is sa kanya. So, isang parsela lang po. So, dito po niya magbibigay ng right of way at ang sabi niya ay willing na willing po siyang magbigay kahit may kasulatan pa kasi papabor daw po sa kanya yon. So wala po siyang tutol about dun sa right of way at kung kinakailangan magkaroon ng kasunduan kasi syempre po kapitan po siya, no? So magiging legal po yung kasunduan about sa right of way, and then bibigyan po niya tayo ng right of way na makakapasok po si four wheels. So napakagandang laban po yung binibigay ni kapitan, and then kaya naman po siya nagbibigay din ng right of way about dito sa property na 10 hectares kasi po siya rin po yung nangangalaga nitong 10 hectares. So, napakaganda po nung idea na binibigay niya po sa atin. So, dito po yung right of way. Mamaya pupuntahan po natin yan paglabas na po natin. So, tara, ikot po tayo. So, ang line po ng kuryente rito ay ayon po kay kapitan, makapagpapakabit po tayo ng kuryente about nasa 300 meters, meron na po tayong line ng kuryente. So, medyo malapit. And then, ito po ay malapit din po sa barangay hall and then sa health center. Kaya, medyo maganda tong property na to. So, itong tinatamaan ng camera, ito na po yun, Magigilid lang muna ako. Pero kung makikita niyo po yung pinakabakod na yan, ayan, bakod po yan hanggang doon sa kung saan ako nag-start. Doon. And then, tatagos po siya hanggang doon sa may dulo. So, nandun pa po yan, So, ang property po natin ay papaganon po lahat. So, ito pong kabila na to is hindi na po yan sakop. So, mamaya lalapit tayo. Medyo masukal. So, yan, bali, may nakikita po tayo mga nakatanim na dating mais po. So, naani na siya. So, ito po ay sakop ng property. Ayan. And then, kung makikita nyo po yung mga wire na yan na parang may tusok-tusok, yan po ay pinagtaniman ng sitaw. So, dito po sa property na to, healthy po yung mga itatanim nyo kasi napakaganda ng lupa. So, yan pong mga punong kahoy na yan, sakop pa rin po ng property yan. Yung mga hardwood, yung nandyan. So, mamay lulusong tayo. Ang korte po ng property is medyo nagpa-flat and then mag-slope po tayo ng konti. Pero, napaka-gradual naman. Mamaya susubukan namin bumaba para makita namin yung kabuuan ng property na 10 hectares. So, dito muna po tayo sa may bungad. So, dito pa lang ma-amaze ka na. Okay naman po siya. Even hindi siya totally flat, malinis naman po ng konti yung area. So ito po ay meron na lang pong 100 kapuno ng niyog po.
So medyo bata pa, yun na lang daw po yung natitira. So tara, let's go. Ikot naman tayo. So yung bibigyan ko lang po kayo ng idea na pa pwede nyo pong gawin dito sa may property, no? So ito po yung sitawan na ginagawa po nila owner. Ayan. So bago pa lang yung tanim. And then kagandahan po kasi nitong property na to, may source po ng tubig dito. So napakadaling magtanim para sa kanila ng mga pananim dito kasi meron pong nakapaloob na sapa mismo dito po sa loob ng property. So hindi po tayo magwo-worry sa tubig and then sa kuryente po so isang bentahe na rin po 'yon. And uulitin ko lang po, ang right of way po ay mismong si kapitan po ng barangay po dito ang magbibigay. So kausap na po namin siya, and then kung ano po yung kung gusto nyong kasunduan about sa right of way, wala pong magiging problema. Ayan, isang magandang idea, taniman po siya. And then pag-alagaan siya ng mga hayop. So tara, let's go ulit. So yan po, bali, nandito naman kami dun sa part ng ginawang, ano to mamian? Sitawan? Ampalayahan. So ito naman po yung part na ginawa nilang ampalayahan. Medyo pa-slope yung pababa niya, no? Ano po yung puno na yun, ma'am? Ayan. Maraming hardwood. Tapos po dun sa may part na yon, ayan, doon naman natin na makikita yung mga kumpul-kumpul na puno ng saging. Ano yan? Bungliw. Ano yan, hardwood? Yung ginagawang posto ko palito. Bunliw? Bungliw. Bungliw, yung ginagawang palito ng posporo. Binibili din niya. Marami ba yan? Okay. So, yan, sako pa rin po yung maraming puno na yan dyan sa may parting baba. Nasaan kaya yung sapa dito? So puntahan natin. Tara, ikot tayo. So papakita ko lang po, bali po kung mapapansin nyo po yung mga hile-hilerang mga puno ng niyog na yan. Yan po, ito po ay parang pinaka-boundary niya to another property. So yung pinaka-hilera po na yan ng niyog na yan, dun sa loob nito, ito po yung pinaka-property binibisita natin, na kung mapapansin po natin, medyo masukal. So hindi tayo makakapasok dun sa part na yun. Hanap tayo ng ibang mapapasukan. So ito po yung nilulukad nila. So itong property po na to kulang lang sa linis. And then may napansin po ako, no, dun sa may part na yon. Bali po parang meron siyang pinaka dinadaluyan ng tubig galing sa bundok. So may mga dumadaloy na tubig papunta doon sa may pinakaloob. So ito po ay meaning sagana po siya sa tubig. So wala tayong magiging problema. And then meron pong sapa doon sa may gawid doon. Tatry natin puntahan, yun daw po hindi naiigahan. Yan, marami pa rin tayong mga hardwood. So ito pong property po na to ay nasukat na po dati, kaya alam na alam ni guide kung saan yung mga pinaka-boundary to another property. So naituturo niya po sa amin ng mas maayos. Yan, gigiliran ko na lang po ng camera ko po, medyo masukal. Pero kung i-rate ko tong property na to, ito po ay more on slope na gradual. And then may flat area din po, So, hindi naman siya upland. Wala akong upland na nakikita. Pero more on slope. Wow! Ang ganda dito. Grabe. So, itong part na to, yan katulad po ng sinabi ko, ito pong dinadaanan po na to is another property na po itong kabila. And then ito pong kabila is, yan po yung pinaka-property na binibisita po natin. Hanggang doon po yan sa aking unang pinanggalingan. So kagandahan po nito, may overlooking po tayo, ayan. Mamaya pupuntahan natin yan, gagawin tayo sa may tulo. Bali, explain ko lang po about po do sa documents ng property na ito. Ito po ay TCT title, and then patay na po si owner. So yung magkakapatid na lang po ang nagbebenta, and then lahat po sila ay buhay. And then updated po ang ating amilyar. So wala po tayong magiging problema po, Oo. So meron naman po tayong zoning dito sa Tagkawayan. Kaya pa pwede po kung sakali mag-aalaga po kayo ng mga hayop. Pwede. Ang ganda. So overlooking. Yan. And then
Ang daming dapat ulingin, oh. Masarap dito. Ang ganda. Po. May 1,000 saging. Wow. Na-amaze ako dito sa bandang dulo. Ang ganda. Zoom ko lang po yung ating camera. So, kung mapapansin po natin yung part na yun, yan po yung pinaka-boundary po to another property. So, itong mga saging na to, dito po ako nang galing kanina. So, ayan po, ibang may-ari na po niyang property na yan, no. So, parang nakaka-amaze lang dito sa likod kasi nagulat ako dun sa nakita ko. Ang ganda po talaga ng view. Wow, kitang-kita. Ano po yung bayan na nakikita ko na yan? Yaan, ano yung bayan na yan? Asa ko pala, so ang ganda. Oo. Na-amaze ako. Sabi nga ni Kapitan, kung parang makita tayo dito, mapungliwat, malayo naman sa barangay. Opo, ang ganda. Sige, tingnan natin. Sako pa po yan doon? Okay, ang ganda. Punta tayo dyan. So kung matatanaw po natin yung pinanggalingan ko po na yan na Sitawan sa Kaampalayahan. So tanaw na po dito yan, no. Yung pinanggalingan namin kanina. And then yung mga saging po na yan, sako pa po yan ng property. Wow. Grabe. So wala man pong laman yung property, medyo na-amaze po ako sa itsura niya kasi love na love ko po kasi talaga pag mga overlooking. So ayan po, oh. Nakaka-overwhelm yung property. Lapit tayo. Yung Sitawan, kita ayun, no? Oo nga. Mas malinis pala dun, ma'am, sa kabila na yun. Yung Oo. kabila na yun. So hindi natin napuntahan, Pero okay lang, tanaw dito oh. Yan. Opo, dito natin nakita yung kabuuan ng property. Pati po yung mga sagingan na yan, yun, kasama pa po yun. Kawayan. Hanggang Kawayan. Nasaan yung Kawayan? Ayun. Ayun, Saan? Doon. Ayun. Okay. Oo, kita ko na. Ang ganda, no? Paparito dito. Diretso yan siya sa baba. Diyan po tayo natin pag Zoom natin para mas makita natin yung view. hindi, patatanaw na natin ba? Ayan po, yan po yung kabuuan po ng 10 hectares, no? So, pag akyat nyo po dito sa may taas, kitang-kita nyo na yung kabuuan niya. So, kahit hindi na natin lusungin yung ibang part, ayan. So, mag-a-appear naman siya dito sa may pinakataas. Ang ganda. Nasaan po yung pinakasapa? Diyan sa baba. Yan, ma'am. Yung pagitan na yan. May tubig niya. Okay. So, nandun po, yung pinakasapa po niya. So, doon po pwedeng kumuha ng doon po pwedeng kumuha ng source ng water para makapagtanim tayo. Okay. Malakas na yan dyan. Tapa na yan eh. Hindi yan nawawalan ng tubig. Yung Ang ganda, no? Ayan, no? Sarap magkape. Nagkakape ka. Oo. Tapos maglagay ka ng kubo dito. Ganda. magandang tayo nun. Ano naman, dyan lang naman dadaan ng right of way. So, doon po, hindi na po sakop yung medyo mataas na part na yun, ano? Yung may nyug. Saka pa yan. Ito po, may mga niyog na to. Sakop pa to. Hindi sa ako. Hindi na. So, wala tayong mataas na part. Oo. Nakarating tayo dito, nasa may taas, pero hindi siya, hindi siya hirap, akyatin. Oh, hindi yung ganun, no? Oo. Banayad. Ang ganda. Nagulat ako dito sa may likod. Pwede ka Tanaw na magkape, tanaw. Ano ba yan? Tanaw na tanaw mo yung buong buong Quezon na ata atong natanaw ko eh. Ano na yan, sa duluhan yan, Gallego na Tingin mo yan. yan, ganda. Kita mo yung baliwag na yan. Opo. Gallego na yan, ma'am. Bicol Hindi na ba yan. yan, mag-ibo yan. Yan ang yun. Maniklik portion na.
So yan, lakad pa po tayo, no? Doon nag-aya pa ako kay tatay doon sa may gawin dulo kung saan medyo flat daw po yung property. So ikutin natin. Pero kagandahan po nitong property na to, hindi ko siya kayang ikutin kasi sobrang laki, 10 has. Pero halos naikot ko na siya dahil po doon sa pinuwestuhan namin na overlooking. So nakita ko po yung kabuuan ng property sa pagtanaw ko pa lang. So ayan po yun ano. So tinanaw ko lang dito sa may taas. Nakita ko agad yung pinasukan namin. Hayon. So napakagandang property. Sa mga naghahanap po ng property na ulitin ko po malaking cut pero afford po ang price. So ito na po yung marerecommend ko po sa inyo. Maganda to pag linisin and then magtanim. So magpag-alagaan ng mga hayop. Good for investment. Yan po yung mga napakagandang idea dito sa property na to. Good for investment. Number 1 po yan. Sako pa to! Okay, ang ganda! So, makikita niyo po yung naglalakad ko mga kasama. Medyo papaakyat po sila pero hindi nila nararamdaman yung pagod. Kasi hindi po siya. Nakaakyat po kami rito sa may taas nang hindi namin alam na overlooking na siya. Hindi namin naramdaman na hiningal or pinagpawisan. Ano. So, worth it po ang property. 2 times po ako ulit dito sa property na to. Wow. Dito tayo sa may bandang taas. Yan. So ayan, sako pa rin po ito ng property. And kung makikita po nyo, no, overlooking pa rin tayo. Ayan siya, oh. So tanaw na tanaw nyo yung mga mga ibang property dito sa may taas. Ang ganda. Ano po ba yung bundok na yan? Bundok ba yan? Nag-uulap-ulap pa siya. Ulan yan eh. Ulan na po ba yan? So abutan na tayo ng ulan. Ganda. So itong property po na to is naglalaro po ito sa nasa 12 kilometers para po makalabas po tayo ng National Road. Ang travel time po natin from Manila to Cagayan is nasa 7 hours po, pero dahil sa ginagawa po mga diversion road dito, so meron po tayong diversion road na tatagos po to Manila, and then Cagayan to Manila, and then Cagayan to Bicol. Yan po ay maglalaro na lang po sa nasa 5 hours. So once na nagawa na po yun, medyo iksi na po yung travel time po natin. May windmill doon. So doon lalagay windmill. Papasa na yun sa munisipyo. Okay. So meron na tayo rito sa Cagayan na McDo, I mean Jollibee. Tapos soon McDonald's na meron na. Ganun ba? McDo, meron tayo. McDo and then soon Jollibee. So medyo nalito ako doon. Tapos yung windmill naman. Oo, tapos magkakaroon na rin po tayo ng General Hospital po dito sa Cagayan po. So more on development po ang Cagayan po natin, and then kagaya na nasabi ko, mas priority po kasi ngayon dito ang mga diversion road. So medyo napapansin po natin, medyo bumabagal po yung pagpapagawa po ng mga kalsada na mga barangay, pero mas okay po na mabutas muna yung mga diversion road po natin para mas madali tayong makatravel if galing po tayo sa Manila and din sa ibang lugar. Pero dito naman po sa pagpunta po namin dito sa property, semi-cemented po tayo, no? So meron po tayong part na sementado and then may part po na hindi. Pero kagandahan po, pasok po ang ating sasakyan, and then yung ibibigay na right of way po ni Kapitan is pasok din po ang sasakyan po natin. So wala po tayong magiging worry. Bali, ito na po yung pinaka-boundary niya. Kung makikitatanong po niyo yung sapa na yon, so iba na po yun, no? Hindi na po sakop ng property yan. And then, yung mga niyog po na yan, yan yung palatandaan ng pinaka-boundary to another property. Ayan po siya.
Dito sa part na to medyo madamo. Kasi bali naikot na po natin yung property, and then gaya po na nasabi ko sa inyo, papakita na po natin yung pinaka right of way po niya. So dyan na tayo magdadaan para matansya natin kung ilang meter siya. So yan, lakad pa rin tayo dun sa pinaka right of way. So itong right of way na to, puro flat lang to, no? So makakapasok yung sasakyan natin, di hihirapin.